Ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagpatak, kasing lamig ng hangin yumayakap sa bintana ng maliit na apartment ni Rhea. Nakatingin siya sa kawalan, hawak ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang mga magulang. Sa edad na 23, maagang namulat si Rhea sa lupit ng mundo. Naulila siya ng maaga at ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang dangal at ang pangarap na makahanap ng isang taong hindi siya iiwan. Isang taong tatanggap sa kanya ng buong buo kahit anong bigat pa ng kanyang bitbit sa buhay. Bakit ba ang hirap makahanap ng totoo, ate? Tanong niya sa kanyang kapatid na si Clara, na abala sa pag-aayos ng mga gamit ng anak nitong si Sofia, isang 4 na taong gulang na batang masayahin. Dahil sa panahon ngayon, Rhea, muka at estado na ang tinitingnan ng mga lalaki. Kapag nakakita sila ng butas o hirap, mabilis pa sila sa 4:00 na mawala. Sagot ni Clara habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Rhea. May 3 lalaking masugid na manliligaw sa kanya. Si Angelo, isang matagumpay na negosyante. Si Kevin, isang tanyag na arkitekto. At si Joaquin, isang simpleng mekaniko na nagtatrabaho sa talyer malapit sa kanyang opisina. Lahat sila ay nangangako ng langit at bituin. Ate, pahiram muna kay Sofia bukas, ha? Seryosong sabi ni Rhea. Susubukin ko sila. Magpapanggap akong single mom. Gusto ko malaman kung sino sa kanila ang may pusong mas malaki kaysa sa kanilang ego. Kinabukasan, isang marangyang restaurant ang tagpuan nila ni Angelo. Dumating si Rhea, na hila-hila ang paslit na si Sofia. Ang bata ay nakasuot ang simpleng damit, habang si Rhea naman ay hindi nag-ayos ng gusto. Nang makita sila ni Angelo, agad na kumunot ang noo nito. Hindi ito tumayo para pagbuksan sila ng upuan. Rhea, sinong batang to? Sinabi mong magdi-dinner tayo. Bakit may kasama kang bata? Bungad ni Angelo. Halata ang inis sa boses. Huminga ng malalim si Rhea. Angelo, kailangan kong aminin sa'yo. Anak ko si Sofia. Hindi ko ito nasabi agad dahil natatakot ako. Pero bilang nanliligaw ka, dapat mong malaman ang katotohanan. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Angelo. Tumingin siya sa paligid. Tila nahihiya na may makakita sa kanila. Ano? May anak ka na? Rhea, ang ganda mo, ang talino mo. Pero bakit hindi mo sinabi? You're damaged goods, then. Damaged goods? Pag-uulit ni Rhea. Pilit na pinapatadag ang boses. Tao ang pinag-uusapan natin dito, Angelo, hindi gamit. Listen, I have a reputation to protect. Mariing sabi ni Angelo. Ano na lang ang sasabihin ng mga business partners ko? Na ang dinedate ko ay isang babaeng may sabit? I'm sorry, Rhea. I thought you were different. You should have told me earlier, so I didn't waste my time. Tumayo si Angelo at iniwan silang dalawa nang hindi man lang tinapunan ng tingin ang batang si Sofia. Naramdaman ni Rhea ang kirot, hindi dahil nawala si Angelo, kundi dahil sa katotohanang may mga taong tinitingnan ng isang bata bilang isang mantsa sa kanilang reputasyon. Sa mga sumunod na araw naman ay si Kevin naman ang nakatagpo ni Rhea sa isang parke. Gaya ng ginawa niya kay Angelo, ipinakilala niya si Sofia bilang kanyang anak. Si Kevin ay kilala sa pagiging malambing at mabulaklak ang dila. Ngunit nang makita ang bata, tila nawalan siya ng mga salita. Anak mo? Tanong ni Kevin. Pilit nang umingiti pero hindi makatingin ng diretsyo sa mata ni Rhea. Wow! Hindi ko ine-expect yan. Matatanggap mo ba kami ni Sofia, Kevin? Tanong ni Rhea habang pinapanood ang bata na naglalaro sa damuhan. Napakamot sa ulo si Kevin. Rhea, alam mo namang mahal kita pero kasi ang hirap.
Alam mo naman ang pamilya ko, lalo na si mama. Gusto nila ang isang babaeng walang nakaraan. Tsaka bata pa tayo. Di ko yata kaya maging instant daddy. Hindi ba pwedeng pag-usapan? Hindi ba pwedeng subukan? Hamon ng dalaga. I don't know, Rhea. Baka maging pabigat lang sa atin yan. Isipin mo, ang dami natin pwedeng gawin. Travel, party, enjoy. Pero kung may bata, limitado tayo. Siguro, magkaibigan na lang muna tayo. I need to think about this. Long and hard. Nginitian lang siya ni Rhea ng mapait. Alam na niya ang sagot. Ang pag-ibig ni Kevin ay kondisyonal. Hanggat masaya at madali, naroon siya. Pero sa sandaling bumigat ang responsibilidad, handa siyang tumalikod. Dumating ang araw ng Sabado, ang araw ng pagkikita nila ni Joaquin. Nakipagkita si Rhea sa isang maliit na karinderya malapit sa talyer kung saan nagtatrabaho ang binata. Dugyot ang suot ni Joaquin. May mantsa pa ng langis ang mga kamay, pero malinis ang kanyang muka at may ngiting abot tenga. Rhea, pasensya na ha, medyo marumi pa ako eh. Katatapos ko lang kasi sa isang makina. Masayang bati ni Joaquin. Napatingin siya sa ibaba at nakita si Sofia. At sino tong napakagandang prinsesa na kasama mo? Dito ay hindi naramdaman ni Rhea ang pangusga. Sa halip, lumuhod si Joaquin para mapantayan ang tingin ng bata. Joaquin, anak ko siya, si Sofia. Diretsong sabi ni Rhea. Inaasahan ni Rhea na magbabagong ekspresyon ni Joaquin. Na baka tumayo rin ito at umalis. Pero nagulat siya sa naging reaksyon nito. Talaga? Anak mo siya? Kumislap ang mga mata ni Joaquin. Napakaganda niya, Rhea. Kamukhang kamukha mo siya. Lalo ng mga mata. Hindi ka ba nadidismaya? Namayanak ako? Tanong ni Rhea, halos pabulong. Tumayo si Joaquin na tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Rhea. Bakit naman ako madidismaya? Ang pagkakaroon ng anak ay biyaya, hindi sumpa. Rhea, ang hinahangaan ko sa iyo ay ang katatagan mo at ang kabutihan ng loob mo. Kung may anak ka na, ibig sabihin lang nun ay mas malawak ang kayahan mong magmahal. Kung papayagan mo ako, hindi lang ikaw ang dadasalin kong maging bahagi ng buhay ko, kundi pati na rin ang batang to. Sa buong oras ng kanilang pagkikita, hindi hinayaan ni Joaquin na maramdaman ni Rhea na ekstra lamang si Sofia. Ibinili niya ang bata ng simpleng laruan at masayang nakipaglaro dito. Ikwinento rin niya ang kanyang mga pangarap na kahit mahirap lang siya, handa siyang magtrabaho ng doble para sa pamilyang bubuuin niya balang araw. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ni Rhea ang tatlong lalaki. Pinapunta niya sila sa bahay ng kanyang kapatid na si Clara para sa isang mahalagang anunsyo. Nagulat ang tatlo nang makitang nandoon silang lahat. Si Angelo ay halatang naiirita na makasama ang isang mekanikong katulad ni Joaquin. Si Kevin naman ay balisa at hindi mapakali. Si Joaquin ay tahimik lang, bit-bit ng isang maliit na supot ng tinapay para kay Sofia. Tumayo si Rhea sa harapan nila. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa tabi niya ay si Clara at si Sofia. Salamat sa pagpunta niyong tatlo, simula ni Rhea. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ko kayo pinagsama-sama. Rhea, ano ba to? Nag-aaksaya tayo ng oras. Sinabi ko na sa'yo ang stand ko tungkol sa sitwasyon mo. Asar na sabi ni Angelo. Sandali lang, Angelo. Pigil ni Rhea. Gusto ko lang sabihin sa inyong katotohanan. Si Sofia, hindi ko siya anak. Ano? Sabay na tanong ni Kevin at Angelo. Si Sofia ay pamangkin ko. Anak siya ni Ate Clara. Pagpapatuloy ni Rhea. Nagpanggap akong single mom dahil gusto ko subukan ang inyong mga puso. Gusto kong malaman kung sino sa inyong tumitingin sa higit pa sa pisikal na anyo at estado ng buhay. Gusto kong makita kung sino ang may kakayahang tumanggap ng isang tao, kasama ang lahat ng bigat at responsibilidad na kaakibat nito. Tumingin si Rhea kay Angelo.
Angelo, sinabi mo na damaged goods. Ako, dahil lang sa akala mong may anak ako. Ang pagmamahal mo ay nakadepende sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo ay ang imahe ko na gusto mong itabi sa pangalan mo. Bumaling siya kay Kevin. Kevin, ikaw naman. Handa ka magmahal hanggat walang sakripisyo. Ang pag-ibig ay hindi lang laging madali. Pero ang unang pagsubok pa lang, bumitaw ka na. Bumitaw ka na kaagad. Dahil sa takot mo na sa sasabihin ng nanay mo at sa pagkawala ng saya ng buhay mo. Sa huli, humarap siya kay Joaquin na noon ay nakayuko lang at tila hindi makapaniwala. At ikaw, Joaquin, lumambot ang boses ni Rhea. Ikaw lang ang tanging nakakita kay Sofia, hindi bilang isang sabit o pabigat, kundi bilang isang biyaya. Tinanggap mo ako ng buong buo, nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo kwenestyon ang aking dangal. Sa halip, ipinakita mo sa akin na ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa laman ng bulsa o sa ganda ng sasakyan, kundi sa laki ng puso at sa lalim ng paninindigan. Napahiya sina Angelo at Kevin. Hindi sila makaimik. Walang sabi-sabing lumabas si Angelo ng bahay. Sunod si Kevin na hindi man lang makatingin kay Rhea. Naiwan si Joaquin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rhea. Bakit mo ginawa yun, Rhea? Tanong ni Joaquin. May bahid ng lungkot pero puno ng pag-unawa. Dahil pagod na ako masaktan, Joaquin. Pagod na ako mahalin ng mga taong ang tinitingnan lang ay ang panlabas na anyo. Gusto kong makasigurado na ang taong sasagutin ko ay ang taong hindi ako iiwan sa oras na maging mahirap ang buhay. Paliwanag ni Rhea habang nangingilid ang luha. Joaquin, galit ka ba? Umiling si Joaquin at tinawakan ang mga kamay ni Rhea. Hindi ako galit. Masaya ako dahil napatunayan ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Pero Rhea, kahit patotoo na anak mo si Sofia, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Para sa akin, ang babaeng may paninindigan sa kanyang anak ay ang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi na napigilan ni Rhea ang maiyak. Niyakap niya si Joaquin ng mahigpit. Doon sa harap ng kanyang kapatid at sa gitna ng simpleng sala, nahanap ni Rhea ang sagot sa kanyang mga dalangin. Lumipas ang mga buwan at ang pagmamahalan nila ni Rhea at Joaquin ay lalong tumibay. Hindi naging madali ang lahat dahil pareho silang nagsisimula pa lamang sa buhay. Pero dahil may pundasyon sila ng katapatan at pagtanggap, lahat ng hamon ay kanilang nalalampasan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke kasama si Sofia, na ngayon ay itinuturing na ring anak-anakan ni Joaquin, nakita nila si Kevin na may kasamang ibang babae. Halatang hindi ito masaya at panireklamo sa kasama. Napangiti lamang si Rhea. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid na sa mundo ng mga huwad, ang pagiging totoo ang pinakamahalagang kayamanan. Joaquin, tawag ni Rhea habang pinapanood si Sofia na humahabol sa mga paru-paro. Bakit mahal? Sagot ni Joaquin. Salamat dahil hindi ka napagod na manligaw. At salamat dahil tinanggap mo ang hamon ng buhay ko. Totoo man o hindi. Hinalikan ni Joaquin ang noo ni Rhea. Salamat din, Rhea. Dahil sa pagsubok mo, nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi naghahanap ng taong handang maging perpekto para sa isa't isa, ano man ang nakaraan. Ang ulan na dati ay simbolo ng lungkot at bighati para kay Rhea ay naging simbolo na ngayon ng pagdidilig sa isang bagong buhay. Sa ilalim ng malawak na langit, baon ang aral ng kanilang simula. Sabay nilang hinarap ang bukas. Ngayon ay hindi na nag-iisa, kundi bilang isang pamilya na binuo ng tunay na pag-iibig at wagas na pagtanggap. Wakas. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya.
at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.